Mainit ngayon ang mga reaksyon sa biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa New York. Para sa mga kritiko, hindi dapat iniiwan ng isang pinuno ang bansa, lalo't may nagbabadyang gulo sa Middle East. Ang detalye sa report ni Erica Rio. Sa totoo lang, unang-una, pag mayroong krisis, ang leader kailangan nasa bahay. Kailangan inaasikaso ang mga problema dito. Yan ang patutsada ng political strategist na si Professor Malu Tiquia sa naging timing ng pag-alis ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. papuntang Estados Unidos. Sa bagong programa ng SMNI na sa totoo lang, kasama sina Attorney Rowena Guanzon at Miss Cathy Binag. Isa ito sa naging sentro ng kanilang talakayan ayon kay Tiquia sa gitna ng banta ng digmaan sa Middle East. Ang isang tunay na lider ay dapat nananatili sa sariling bansa para tiyakin ang kaligtasan ng kanyang sinasakupan. Sandali lang, meron tayong krisis, hindi mo nga nakukuha yung mga Pilipino. Samantala ang Singapore at Spain nakapagpadala na ng eroplano. Siya naka-private jet? Oo, di ba? Hindi So kasabay pa. kung susumahin mo yung expense, sa totoo lang, pwede ka magpadala ng eroplano dyan sa bansa, sa Middle East, para mo malipon yung mga Pilipino para out of harm's way. Matatandaan itong Lunes, Marso 10, sentro ng talumpati ni Marcos Jr. sa 70th session of the Commission on the Status of Women sa UN headquarters sa New York ang proteksyon at kapangyarihan ng mga kababaihan. Para kay Cathy Binag, tila nalilimutan ng Pangulo na ang mga OFW sa Middle East ang unang nangangailangan ng agarang proteksyon sa ngayon, lalo na tumitindi ang tensyon sa Middle East. Minsan tatanungin mo, ano ba yung mas importante? Yung kapakanan ng nakararami na katulad ng mga OFW na nakikinabang ang ating bansa at nakakatulong sa ating ekonomiya? We're in crisis. Even though sinasabi nila wala pa naman dito sa atin ng gera, pero intayin pa ba natin dumating ang gera bago tayo maghanda? Dagdag pa ni Tiquia, tila salungat ang mensahe ni Marcos sa kung ano ang pakikitungo kay Vice President Sara Duterte. Sa totoo lang, sino ba ang tinitirang babae? Diba? Doon tayo pumunta. Kasi yung lahat ng binigkas doon sa speech niya, napakaganda. Siyempre, delivered like, Marcos, no? Pero pag tiningnan mo, yung finact-check mo, sinong inaapi? Sino ang hindi kinukonsulta? Sino ang... babae ho yun! Yung vice-presidente niya. So, sa totoo lang. Samantala, binigyang diindi ni Attorney Guanzon na sa ibang mga bansa, ang mga babaeng vice-presidente ang karaniwang ipinapadala sa mga ganitong pandaigdigang komisyon para sa kababaihan. Iba sa ginagawa ni Marcos Jr. Sa mga ibang bansa, kung lalaki ang president, sa mga ganitong UN Commission on Women, yung babaeng vice president na ipapadala niya. Sa gitna ng patuloy na krisis sa gitnang silangan at ang lumalalang problema na kinakaharap ng mga Pilipino sa ngayon, marami ang nag-aabang kung paano babalansihin ng Pangulo ang kanyang pandaigdigang pangako at ang mga obligasyon nito sa mga Pilipino na nangangailangan ng kanyang agarang atensyon. Ito si Erica Rio, ang inyong citizen correspondent nag-uulat, SMNI News.